Mga kapatid, sa pagpapahayag ng salita ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, malapit na po ang eleksyon. Ano po ang unang pumapasok sa ating isipan kapag may eleksyon? Anyone? Wow! So, mamaya, mayroon kang prize. Of course, promise. Okay? Totoo po yan. Kaya kanina, habang tayo po'y umaawit nung opening song natin, medyo natatouch po yung puso ko. Dahil, sabi ko nga, isa sa mga nagbibigay din po ng lakas po sa atin sa paglilingkod ay ang pangako. Wala pong masama sa pangako, sa totoo lang. Even the Bible tells us that kung mangako ka, dapat talaga ito pa rin mo. Ang oo mo ay dapat maging oo, sabi ng Lord. At ang hindi. Alam ng Lord kasi ang mga sinasabi po natin, alam yan ng ating Panginoon. So ngayong panahong eleksyon, uso na naman ang pangako ng maraming mga kandidato. Mga pangako na ginagamit upang makakuha ng boto upang manalo. Subalit, ang nakalulungkot naman po talaga kapag nasa pwesto na at nanalo na, nakakalimutan po talaga ang mga pangako. Kaya nga, hinangaan ko rin hindi ko nababanggitin sapagkat sa introduction ko po, hindi ako nakangampanya against or for sa anyone na kandidato po Gusto ko lang mga kapatid na magbalik tanaw po tayo. Sapagkat importante po kasi na makita rin natin ang mga kandidato kung ano po ang kanilang inihahain ng mga plataforma para somehow makita po natin kung ito po ba ay talagang nakikita natin dahil lang sa kanilang pagiging kandidato kaya lumalabas sa kanilang mga bibig ang mga pangako. Yung kandidato po na isang mayor, okay, siguro narinig niyo po ito, nakita ko sa Facebook, mga kapatid, balita rin, sabi niya, hindi ako mangangako sa inyo. Ang maipapangako ko lang ay hindi mangangako. Dahil gagawin ko lang ang nararapat. Sa akin po, bilang tao at naranasan ko na rin po ang mangako na hindi rin natupad, sa isang tunay talaga na totoo ang pangako, masama. Dahil kahit sa isang ama, pag may pangako tayo sa ating anak, gusto natin matupad. Pero po, bilang tao, may mga kahinaan din po tayo, hindi lahat po nasa atin. Now, last election, ulitin ko po mga kapatid, wala akong pinatatamaan kung ano pa man. Balik tanaw lamang po ano po. Naalala po ninyo, ang 3 to 6 months, tanggal ang korupsyon at droga. Nung matapos po ang termino, napakaraming namatay, pero may droga pa rin at korupsyon. At mismo po yung nangako ay nasa The Hague dahil sa kanyang kaso. Well, bahala na po kung ano man ang resulta ng kaso, pero yung lahat mga nagsasabi po, the best president ever, for me as a pastor, hindi po. Sapagkat kita ko naman po ang pagkukulang niya, hindi lang sa tao, kundi sa Diyos. To the point po na duhagiin niya ang pangalan ng Panginoon Jesucristo. Pero ganun pa man. Yan po ay bilang tao. I hope you understand me. Gusto ko lang ipakita po sa inyo na hindi lahat ng pagkakataon malakas ka. Hindi sa lahat ng pagkakataon may kapangyarihan ka. Dahil ang kapangyarihan dito sa mundo ay katapusan. Subalit ang kapangyarihan ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Hindi lamang po siya, last election din po, 2022 I mean, 20 pesos na bigas. So, hinahanap na po yan ng mga tao. Kayo po naghahanap din. Iyan yung totoo, di po ba? Kung mangyayari po, anong masama? Pero po, ako naman ay siyempre, nasa kongreso po kami, nagtatrabaho rin. Alam ko po ang mga issues tungkol sa agrikultura ng ating bansa, sa economic situation ng ating bansa. Noon, nung sinabi niya po yan, sabi ko, kung mangyayari, hindi masama. At ngayon, pilit na po, mga minamahal. Pilit na. Para lamang mapatotohanan na mayroong bigas 10 pesos ang kilo. Pero even the economists, talaga pong sabi nila, mahirap po talaga. Gayon pa man, pangako po yan na maituturing din naman.
At darating na po sa May 12 ang eleksyon. Libreng edukasyon, libreng pagkain, libreng trabaho, libreng etc. Ito po ay nagiging sukatan sa totoo lamang po itong mga pangakong ito sa pagkatao ng isang kandidato. Kaya maging maingat po tayo sa pagboto. Tignan din po natin ang integridad ng mga kandidato sapagkat alam ko mga kapatid, ang Biblia mayroon din sinasabi tungkol sa good leadership. Nung nakaraang kampo, sa totoo lamang, ang ganda ng mga topics sa mga kabataan. About good governance, about integrity. Ang ganda po, ang ganda ng aming discussion. Sapagkat nakita po na kung magiging silent po tayo dito, hindi po pwedeng ganon. Sapagkat ang sinabi ng Biblia, dapat ang tao ay mamulat sa katotohanan. So, we need to share. Amen. Kung ano po ang nakikita nating mabuti ayon sa salita ng ating mahal na Panginoon. At nakalulungkot po sa mga kandidatong niya, may mga kaso niya. May kaso po. Sa totoo lamang po, mga kapatid. At nakakalungkot, totoo man o hindi, pero yung iba may kaso na nga, ang yayabang pa magsalita. Dahil ang nakita ko, because of money, because of pera talaga. So sa tingin ko, maganda rin pong mapag-usapan natin ito sa, kumbaga, sa lense ng salita ng ating Panginoon. In the lens of the Word of God. Kasi makikilala po talaga natin ang tao sa pananalita pala, hindi lamang po yan, kahit sa background po nila, hindi man lahat, pero mga kapatid, mayroon po tayong makikita na mas nararapat. Dahil ang totoo niyan, mahirap naman talaga. Dahil kung ang presidente, senador, congressman ay pumapalya, dahil tao po sila, kaya po, hindi kinakailangan ilagay natin sa kanila talaga ang tunay na pag-asa. Ang mahirap lamang talaga, yung masyadong akala natin, nandoon na sa tao ang pag-asa. Remember this, please listen. Sa Bible, sa pagbabasa ko po, bihira kong makita na ang pangako ay galing sa tao. From the book of Old Testament, ang pangako lagi ay galing sa Diyos. Hindi niyo ba napansin? Sabalit ang pangako ng Diyos ay laging may kasamang utos. Napansin ko man naman. Now, sa oras po na ito, nais ko pong dalhin sa inyo ang mensahe na pamagat, the unbroken promise of God. The unbroken. Mga minamahal, the word unbroken means integrity. At nabanggit din ito ni Pastor Jess last camp. Integrity, mga kapatid, comes from the Latin word integer. Sinabi natin integer, whole number. Okay? It means whole, buo. Kapag sinabi natin unbroken, buo. Pag sabing nabasag ng integridad mo, siguradong magkamali ka. Mayroon kang problema. Kaya kapag tinatawag natin ang isang tao, a man of integrity, ibig sabihin buo ang kanyang pagkatao. Hindi basag. Hindi nakakahiya, mga kapatid. Usually, ang tao kasi nasisira dahil sa mga pangako na hindi natutupad. Sa Biblia, mga kapatid, makikita natin na kahit mga lingkod ng Diyos ay mayroon ding mga kahinaan. May mga nangako but failed to keep their promises. Isa po dyan, mga kapatid, hallelujah, si Pedro. Si Pedro talaga, sinabi niya talaga sa Panginoon, over my dead body. Hindi po pwede. Nahulihin ka. Kasaktan ka, Panginoon. Pero ang totoo po niyan, siya po ay isa sa mga alagad na dinenay ang Panginoon. Itinatwa ang Panginoon. 3 times. Si Samson, isa pong Nazarite. Siya po ay may vow na kailanman hindi niya sasabihin kung saan galing ang kanyang lakas. Pero sinabi niya, kanino? Kay Delilah. Kaya, broken yung vow. Nanghina si Samson. Pero mga kapatid, nakabalik siya. Katulad ni Pedro na magsisi sila. Ang nakakalungkot, si Haring Saul.
Naalala nyo yung story, mga kapatid, sa 1 Samuel chapter 15? Si Haring Saul, mga kapatid, Saul ay talagang nangako sa Panginoon. At sabi kasi ng Diyos, lahat ng mga tao sa inyong kalaban ng mga Amalekita, the Amalekites, tubukin nyo, walang itira, kahit mga hayop yan, kahit anumang mga bagay, wala kayong kukunin, sabi ng Panginoon. Nagbaw nag-promise si King Saul, sabi ni Haring Saul, opo, Panginoon, wala. Pero makikita natin na nung makita ni Haring Saul na best yung mga livestock, matataba yung mga baka, nanginayang po siya. Unbroken. Broken, I mean. Broken, mga kapatid. Hindi lamang yan. Sinave niya yung Haring Agag. Sabi ng Panginoon, wala kayo dapat itira. Nag-fail. Dito po, makikita natin na may kahinaan po talaga ang tao kapag wala ang Diyos. Totoo po yan. Kaya makikita natin sa Biblia na hindi naman talaga sila Noah, Moises, Joshua, Gideon, kahit si Apostol Pablo ang nangako. Ang nangako ang Diyos. Lagi pong ganon ang way. Ano sabi ng Lord kay Noah? Noah, gumawa ka ng arka. At to make the story short, ang gusto ng Lord, mailigtas ko kayo. Hindi lamang po yan si Moises. Bumalik ka sa Ehipto. Ang pangako ng Lord, ibabalik ko kayo sa lupang pangako. Kasi, lagi ang Diyos ang nangangako. Ginagamit tayo ng instrumento ng Diyos. Dapat maintindihan natin ito. Pero, yung pangako po na yun ng Panginoon, ay dapat, mayroon po tayong nakikitang good character. Na dapat pala, kung ikaw ay isang Kristiyano, kapag nangako ka rin, ay dapat mo rin tuparin. Kasi, nasa atin na ang Diyos. Yun ang nakita kong magandang mensahe patungkol po sa pangako. Pero, sabi ko nga, kahit lingkod man ng Diyos, katulad ng nakikita natin dito, may mga pagkakataon na hindi natin natutupad ang lahat ng mga pangako. Na kinakailangan ang tulong ng Diyos. Hallelujah. Now, in the book of Hebrews 10:23, the Bible said, "Let us hold tightly without wavering to the hope we affirm." May pag-asa, mga kapatid, na ipinangako ang Lord. For God can be trusted to keep His promise. Purihin ng Diyos. God can be trusted. God can be trusted to keep His promise. Sabi ko nga po, ang pangako, ang laking nagagawa po niyan na inspirasyon sa isang tao. Siguro nung mga bata pa po tayo, napangakuan na tayo ng ating mga magulang. Ako lang. Minsan nangako si Papa na ibibili kami ng bola, yung bata po. Aba, pagdating may dalang bola, parang, ewan ko man, kasiyahan ko rin. Grabe. Kaya nahilig kami sa basketball. Nahilig po ako noon na umawit. Nahilig ako sa music. Kita ko naman nung panahon po na yon. Hindi pa po kami nagkaroon. Ang problema kasi pag dumarating, masisira talaga ang lahat. Ano po? Naghangad po ako ng gitara. Nangako si Papa na magbigay ng gitara. Bata pa po ako. Kaya natuto akong mag-gitara. Ang laki pong nagagawa ng pagtupad sa pangako. Hindi ka lang napapasalamatan, kundi nabibigyan mo ng inspirasyon na nakakatanggap ng iyong pangako. Kaya nga pag umasa tayo sa Diyos, sa totoo lamang po, hindi tayo mabibigo. Gusto ko pong dalhin kayo sa very, very familiar story about Abraham and Isaac. Hindi magkaanak si Sarah, nangako ang Diyos, bibigyan ko kayo ng ano. To make the story short, tinupad ng Diyos. Okay, nandun na po yun. Isinilang si Isaac, bagamat matanda na si Sarah at si Abraham. Oh,
Sabi nga ni Abraham, kaya pa kaya natin? Masaya ng conversation ni Abraham sa kanyang Sarah. Kasi matanda na po sila. Ano? So, ipinakita ng Diyos ang kanyang katapatan dahil lumabas po ang isang bata na si Isaac. Subalit, papaano po kung hingi ng Diyos si Isaac? Sa tingin niyo po ba, mananatili pa rin matatag ang iyong pananampalataya at aasa pa rin kayo sa pangako ng Diyos? Ang totoo niyan, pwede ka mag-question. Dito po, ibibigay ko ang buod ng mensahe. Papaano kung hingi ng Diyos si Isaac? Hallelujah. Tingnan po ninyo yung tinatawag na unbroken promise. Kasi pag inisip mo bilang tao, pag binigay mo si Isaac, pwedeng broken. Wala na mangyayari. Hallelujah. Pero nakita ko mga kapatid, sa pangako pala ng Diyos, mayroong tested faith. Yan. Hindi po pala nawawala yan. Pag nangako ang Diyos, susubukin ka. In the book of Genesis 22 verse 2, take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah. God's command. Ito po ang utos ng ating Panginoon. Very significant po ang test na ito dahil minsan, kung nandiyan na po ang pagpapala, nakakalimot kayo. Hindi niyo po ba napapansin na ibinigay na sa iyo ng Diyos pero minsan nakakalimutan natin ang nagbigay. Mas lalo po nating inaalagaan ng sobra yung ating natanggap. Mga kapatid, the giver is more important than the gift. Hallelujah. Kaya nakita ko mga kapatid, nung sinabi ng Panginoon na kunin mo si Isaac at iyong ialay. Ang ganda nga ng pagkakasabi, whom you love. So, ang dami nating mga bagay sa buhay na minamahal. Sa totoo lamang po. Yan yung ating mga kumbaga, importanteng sobra sa ating buhay. Ang tanong kasi diyan, kung hingin ba yan ng Panginoon, kaya mo pa rin ibigay? Yun po yun eh. Kasi ipinangako na ng Diyos eh. Nandiyan na si Isaac, pero hinihingi pa rin ng ating Panginoon. Ano kaya ang mensahe po nito, mga kapatid? Unang-una, hinahanap ng Diyos ang pagsunod. Nabanggit kanina po yan ni Pastor Ricky. You could see, mga kapatid, doon sa story ng buhay ni Abraham, yung kanyang immediate response to God's command. His unwavering response. His unwavering obedience, mga kapatid, I mean. In the book of Genesis 22 verse 3, the Bible said, early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. Tingnan niyo po, mga minamahal, hindi po siya nag-atubili. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. Ang liwanag po, mga minamahal, yung willingness to obey ni Abraham. Napakahalaga po ito sa buhay po natin. Kung totoo pong ina-acknowledge mo na ang Diyos ay pinagpapala ka, you must be willing to obey. Napakahalaga po niyan, mga kapatid. Ito yung purpose ng Lord. Kasi alam niyo, pag sinabi ng Lord na pagpapalain kita at patuloy kang sumusunod sa kanyang kalooban, dadagdagan pa yan ng Diyos. Tandaan niyo, wala pa po ang Israel that time. Wala pa ang Jacob. Because Jacob means Israel. Di ba? Wala pa po yun, mga kapatid. Hindi pa talaga nakikita natin dito yung kabuuan. Di ba? Katuparan ng plano ng Diyos, hindi pa po si Isaac pa lang. Si Isaac pa lang ito, mga kapatid. Hindi pa yun sinasabi ng Panginoon, gagawin kita isang malaking bansa. Wala pa doon. Si Isaac, bansa na ba yan, mga kapatid? Wala pa. And that is faith. Nakikita mo na ang nasa unahan, bagamat
wala pa sa iyong mga kamay. And that is faith, mga kapatid. Glory to the living God. Now, doon po sa pagtupad ng pangako ng ating Panginoon, napakahalaga ang ating pong pag-uugali sa anuman, mga kapatid, na journey ng ating buhay. Di ba? Pwede naman kung tutuusin. Sinabi ng Lord, right at that moment, ngayon, Abraham, kung saan ka ngayon nakatira, iandog mo sa akin si Isaac. Please listen. Pwede yun eh. Kung yun lang naman pala eh. Pero, why Moriah? So, gusto ng Lord na malaman natin, mga kapatid, ang mensahe about the journey of Moriah, the journey to Moriah, mga kapatid. Ang Moriah, mga minamahal, ay bundok. Mataas din po ito. At ang journey sa ating pag-aaral sa Biblia is a metaphor for spiritual perseverance. Pag may journey, may pagtitiis. Sino po sa atin dito ang hindi nakaranas ng pagtitiis? Sa anumang sitwasyon ng buhay. Sa pamilya, sa trabaho, sa sarili. Aba, lahat po tayo, mga kapatid. Sa ating paglalakbay, diyan natin makikita ang ating kahinaan. Subalit, diyan rin natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Yan po ang totoo, mga kapatid. Hindi lamang po isang araw, kundi it was a 3-day journey. 3 araw. Genesis 22:4. On the 3rd day, Abraham looks up and saw the place that Moriah in the distance. Hindi pa nga, pero malapit na siya. Ano po? Nakita niya na eh. Ano po? At yung 3rd day po dyan is very significant in biblical perspective. Why? Because 3rd day symbolizes resurrection. Okay. Pag sinabi natin resurrection, mga kapatid, ay, pagkabuhay na maguli, bagong buhay. Kaya yung Moriah po dyan, ay sumisimbolo po. Pagkatapos niyan ay bagong Abraham talaga. Hindi madali ang pagsubok na ito para lamang matanggap ni Abraham ang pangako ng ating Panginoon. Kaya nga yung 3 araw po na yon allowed Abraham for me a time, panahon talaga, to reflect, to pray, and prepare his heart for the task ahead. Kasi hindi madali yung ibibigay mo si Isaac na minamahal mo. Hindi madali po yun. Pero tandaan natin na may pangako ang Diyos. Kahit pala ang Diyos nagbibigay sa atin ng pagsubok, mga minamahal, still, ang promise ng Panginoon will remain unbroken. Hallelujah. Kaya yung value, mga kapatid, ng ating readiness para tayo'y humarap sa anumang hamon ng ating paglilingkod, very, very important. Nakikita ng Diyos ang pagdadalawang isip mo. Nakikita ng Diyos ang tapang mo. Nakikita ng Diyos ang kusang loob na paglilingkod mo. Alam niya ng Diyos. Maaring ma-misinterpret ka ng tao, even ng isang manggagawa, pero ang Diyos hindi. Hindi madadaya ang Panginoon. Alam ng Diyos ang nasa puso ng kanyang mga lingkod. Hallelujah. So the 3-day journey reflects 2 things. Number 1, faith without hesitation. Dapat walang pag-aalinlangan. Pag tayo po ay mayroong pananampalataya sa Panginoon, huwag kang mag-alinlangan. Yung kanyang immediate response, kanina nabanggit ko, hindi po ay nagde-demonstrate, nagpapakita ng kahalagaan ng pagsunod, ng kompletong pagsunod. Kahit na hindi alam ni Abraham kung ano talaga ang mangyayari sa isang bundok ng Moriah. Mga kapatid, marami sa atin kasi talaga na kahit kaming mga pastor, kung dumarating sa mahirap na pagsubok, pumapasok ang pag-aalinlangan. Pero po, hindi nakakatulong ang pag-aalinlangan sa ating pong pananampalataya. Bumababa po ang ating pagtitiwala sa Diyos kung lagi tayo nag-aalinlangan sa pangako ng Panginoon.
Another is surrender without questions. Dapat po wala nang marami pang tanong. Hindi po ba? May mga tao kasi mga kapatid na nakakatulong talaga ang kanyang tanong. Pero yung sobra ng tanong mga kapatid, mukhang hindi na maganda yan. Sapagkat si Job, nung siya po ay sunod-sunod ng nakaranas ng problema, ang dami ng tanong sa Diyos. Siguro kung nabasa po ninyo, ang sabi ng Panginoon, tumigil ka na Job sa inyong katatanong. Sapagkat nagbubukha ka ng mangmang. Pag marami na pala tayong katanungan sa Diyos, hindi na maganda. Kasi parang nagdududa ka na. Kaya sabi ng Panginoon kay Job, alam mo ba ang dahilan kung bakit nakabitin ang buwan at araw? Grabe mga kapatid. Alam mo ba ang dahilan kung bakit ang alon ay hindi lumalagpas? So dapat lamang. Grabe mga minamahal. Hindi na alam yun. Kaya sa sobrang katatanong mga kapatid, ang totoo niyan, ang tao mas lalong humihina ang kanyang pananampalataya. Sa sobra, ayun. So, nakita ko kay Abraham, yung kanya talagang selfless obedience sa Panginoon. Inabandon talaga ni Abraham yung kanyang personal control sa buhay. Abraham abandoned his desires, his own plan, in favor of trusting God's will. God's plan. In favor. Glory to God. Purihin ng Panginoon. Kung meron man nag-question, di po ba si Isaac? Nagtanong ba si Abraham? Ang anak niya ang nagtanong. Ang totoo niyan, kung ikaw na amang nagmamahal sa isang anak at tatanong ka ng ganyan, durog siguro ang puso mo. In Genesis 22 verse 7, where is the lamb for the burnt offering? Father? Siguro kung nabasa niyo mga kapatid, sa Bible, di ba? Sabi ni Isaac, Ama, mayroon na po tayong apoy. Mayroon na tayong panggatong. Ngunit nasaan ang tupang ihahandog? O nga naman. Ibig sabihin, alam ni Isaac na may offering na mangyayari. Very clear yun, ha? Alam niya. Ibig sabihin, si Abraham po talaga lingkod ng Diyos. Kasi ang offering po talaga sa Old Testament, part po yan ng worship. You know, Abraham's response was, God will provide for himself the lamb. Sa malakas sa palakpak po. Napakaganda, no? Sabi ni Abraham, anak, Isaac, mahal kita. Ang Diyos ang magbibigay. God. So, this conversation speaks of God's provision even when the path ahead is not clear. Naniniwala pa rin si Abraham na ang pangako ng Diyos ay hindi masisira. Ito po'y mananatili sapagkat ang nangako ay tapat. Amen. Kaya dito po lumabas yung Jehovah Jireh. Ito po yun. Yung narinig niyo, Jehovah Jireh, the Lord will provide. Genesis 22:14. Dito po ang galing, mga kapatid. Kaya, sabi ng Bible, ang lugar na iyon ay tinawag na si Yahweh ang nagkakaloob. The Lord will provide. Kaya kung mayroon man po tayong minsan, kawalan sa buhay, huwag kang manhina, kapatid. Huwag kang manlupay pa. Because God will provide. Mananatili po ang pangako na yan ng Panginoon hanggang sa katapusan ng mundo. Because God will never change. Hebrews 13:8, Jesus is the same yesterday, today, and forever.
Maliwanag na nakita natin ang provision ng Panginoon sa story ni Abraham. Hallelujah. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Genesis 20:13, Abraham looked up and there in a thicket, he saw a ram caught by its horns. May nakastuck, mga kapatid, na isang ram. Hallelujah. Nastuck na siya, mga kapatid. Hindi siya na makagalaw. Ewan ko lang kung bakit nakasuksok doon, mga kapatid. Bakit, di ba? Sa dami ba naman na pwede niyang puntahan doon kasi nakasuksok? Dahil ang Diyos ang may gawa. Hindi na siya makakaalis doon. Sapagkat yun ang provision ng Panginoon. Hallelujah. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. Oh, the unbroken promise. Sa malakas sa palakpak. Hallelujah, the unbroken promise of God. Glory to Jesus. Isang lalaking tupa, ram, mga kapatid, na ang mga sungay, mga kapatid, ay nakasabit na sa mga sanga ng kahoy at hindi na makaalis. Hindi nagtanong si Abraham, bakit nandyan ang tupang yan? Bakit? Hindi na siya nagtanong. Sapagkat naniniwala si Abraham that God will provide. That is so good. God's provision is always timely and sufficiently. Hindi nahuhuli ang Panginoon. Hindi nagkukulang ang Diyos. Sufficient ang Panginoon. Lagi ko pong nababanggit na minsan, akala lang natin, huli ang Diyos, pero nagmamadali lang kasi tayo. Minsan hindi natin nahihintay ang tamang panahon. So, we could see that the promise fulfilled, it was an unbroken promise sa buhay ni Abraham. At alam po ba ninyo, sabi ko nga, talagang ipagpapatuloy ng Lord ang pangako niya. Again, Isaac pa lang yon. Hindi pa po dumating, mga minamahal, si Jacob. Hindi pa dumating, mga kapatid. Dahil mula kay Jacob, dahil galing ang 12 tribes, wala pa po. Pero dito, mga minamahal, nirenew ng Panginoon ang kanyang covenant dahil sabi ng Panginoon, Abraham, now I know. Alam ko na ngayon, dahil kaya mong isakripisyo ay yung anak, mas mahalaga siya. Ay mas mahalaga ang Diyos, di ba, kaysa sa iyong anak, pagpapalain kita ng lubos. Hallelujah. Kaya makikita natin doon yung reaffirmation ng promise ng Panginoon sa buhay ni Abraham. Look at this. Tingnan nyo. Genesis 22:16 to 18. The angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time. Mismo yun, ha? Mismo po afternoon. Hallelujah. And said, I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Tingnan po ninyo, akala nyo lang parang ganun lang kadali yun? Hindi po. Yung unbroken promise ng Panginoon, mas lalo nating nakita nang magtagumpay si Abraham doon sa test ng kanyang pananampalataya doon kay Isaac. For the second time around, sabi ng Bible, your descendants will take possession of the cities of their enemies, and through your offspring, all nations on earth will be blessed. Grabe mga kapatid, ano? Because you have obeyed me. Highlighted ang salitang because. Because, para sa akin, ang word na dahil or because implies positive action. Amen.
undertaken by Abraham. Diba? Dahil. Ibig sabihin, kung hindi niya nasunod, wala. Dahil eh. So kasama po yan doon sa unbroken promise ng ating mahal na Panginoon. Kaya talagang, kung baka sa sinilyohan ng Lord eh. I will surely bless you, Abraham, because you have obeyed me. So, ano po ang reflection nito sa ating mga buhay? Sa lahat ng nanonood, kahit sa FB. Ang pangako ng Diyos, kailanman hindi masisira po niya. Pero kinakailangan ang tuloy-tuloy at lubusang pagsunod. Hallelujah! Everybody say Amen. Hallelujah. So in my conclusion, mga kapatid, God's promises remain unbroken, and through our unwavering faith, obedience, and trust, we will witness His divine provision. Totoo pong ang pangako ng Diyos. Kailanman hindi masisira sapagkat ang Diyos ay tapat magpakailan pa man. With that, to God be the highest. Tatayo po tayong lahat sa pangalan po ng ating Diyos na mahal. Hallelujah. Mga kapatid, sa oras po na ito, bagamat mainit, nararamdaman po natin yan. Pero, let's pause for a while. Bago po tayo manalangin, magkaroon po tayo ng katahimikan. Kausapin natin ang Panginoon. Ano po ba, mga kapatid, ang pinapanghawakan mong pangako ng Diyos sa buhay? Everybody. Sampai ikaw, Diyos. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Purihin ka. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, batid mo po, Panginoon, ang desire ng aming mga puso. Ikaw lamang, Panginoon, nakakaalam, Panginoon, ng aming mga hangarin sa buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa mga pangako mo sa aming buhay. At salamat din sa mensahe mo, Panginoon, na pinadala sa amin. Lord, salamat po, Lord, na pinaalala mo po sa amin na ang iyong mga pangako kailanman hindi mababasag, hindi masisira dahil tapat ka. Pero Lord, lagi mo lamang kami paalalahanan, O God, tungkol, Panginoon, sa aming pagsunod sa iyong kalooban. Sa oras na ito, Lord, anuman, Panginoon, ang aming pinanghahawakan, mga pangako mo, Diyos, nawa, Panginoon, patuloy namin itong panampalatayanan, magtiwala kami ng lubusan, upang patuloy namin itong makamtan, Panginoon, sa tamang panahon. Lord, bless each and every one of us, at anuman, O God, ang mga pangailangan ng mga kapatiran sa oras na ito, maging sa lahat ng nanunood ngayon sa FB Live, yan man ay pinansyal, Panginoon, kagalingan, pisikal, kalakasan, espiritual, hallelujah, pagpapala, Panginoon, sa kanyang trabaho, o magandang relasyon, sa pamilya, sa asawa, anuman po, Panginoon, sa oras na ito, Diyos, dinadalangin po namin, O God, ang iyong tulong, gabay, at nawa, O Diyos, ipagkaloob mo ang nasa ng aming mga puso. Lord, sa oras din ito, nagpapasalamat na po kami sa lahat ng ginamit mo, Panginoon, sa pulpitong ito, sa aming pananambahan. I-bless mo, Diyos, all the pulpit ministers sa aming Sunday service. At dalangin din namin, Panginoon, na patuloy pang gamitin bawat isa. Lord, sa anniversary po ng
Sorsogon Church this coming Sunday. We pray, Lord, for your blessing. We pray, Lord, for your guidance din sa aming pagpunta, Panginoon. Nawa, Lord, maging kaming pagpapala. And Lord, dinadalangin na rin po namin, Panginoon, ang patuloy na gabay mo, complete recovery, Lord, sa kapatid na Sister Lina, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na ikaw ang kumilos, Panginoon. Salamat po, O God, sa lahat ng bagay at sa iyo po namin ibinabalik na po ang lahat ng papuri at pasasalamat. For thine is the kingdom, the power, and glory. In Jesus' name. Amen. Glory to the living God. Hallelujah. God bless everyone. Okay? Sa oras po na ito, ipahayag po natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang aklat ito ng kautusan na hindi ko maalisin sa aking bibig. Bubulahin ko araw at gabi yung mga sunod na nakasulat dito. Kung magkakayo ay giginhawa ang aking lakad at magtatamo ng. Okay. Hallelujah. Let us continue to support